Atin ng pag-aaralan, the eternal life. The eternal life, ang walang hanggang buhay. Ano ho? At, mga kapatid, nais ko pong ipaalaala sa inyo, ang pakinggan, aralin si Kristo mula sa kanyang mga salita ay hindi is up to us. No, ito ay hindi optional. Medyo, mga kapatid, sa mga tunay na nagbibigay ng mataas na pakundangan sa Kanya, kay Kristo, dapat talagang si Kristo ay laging pinapakinggan at inaaral. Naintindihan niyo ba yan? Doon sa mga may pakundangan, alam niyo ba yung pakundangan? Yan ang maganda sa Batanggenyo, maraming salitang magandang sentro, yung konsepto. Alam niyo ba yung pakundangan? Kundangan ng alaang. Ibig sabihin, pagpakundangan, kinukonsider, pinagpapahalagahan, kinikilala, isinasaalang-alang. Tama ba? So kung tayo ay may mataas na pagsasaalang-alang, pagpapakundangan, pagpapahalaga kay Kristo, hindi optional ang siya'y pakinggan at aralin. Ito'y dapat. Amen ho ba? Kasi, mind you, without Christ, wala tayo. There will be no creation without Creator. Si Kristo po ang manlilikha. Walang nilikha kung walang manlilikha. At hindi tutuyag ang nilikha kung walang Diyos na nag-iingat ng kanyang mga nilikha. Kaya tayo ay nalikha at naiingatan bilang nilikha, nasusubaybayan at napupunan ng pangailangan ng kanyang mga nilikha dahil niya. Kaya hindi dapat up to us kung siya'y ating pakinggan o hindi. Dapat siya'y laging pinapakinggan. Amen? Kasi lalabas tayong no credit inside. Matapos tayong likhain, matapos tayong ingatan, ang iba pa nga sa atin ay pinatawad at iniligtas. Tapos saka na si Jesus. No, malaking problema yon. Amen. Ano sa totoo na, napakalaking problema ng mga walang hilig kay Jesus. Ano? Alam niyo po, ang problema, hindi ang pinakamalaking problema yung ikaw ay may kapansanan. Hindi ang pinakamalaking problema yung hindi magandang iyong bahay. Hindi yung hindi magandang kalusugan mo. Alam niyo ba, ang pinakamalaking problema, yung wala kang hilig kay Kristo. Bakit? Lalabas tayo walang utang na loob. Kaya ka nalikha dahil may lumikha. Kaya ka patuloy na nabubuhay dahil may nag-iingat. At kaya ka binigyan ng kapatawaran na buhay na walang hanggan dahil ni Jesus. Tapos saka na. Maintindihan pag may panahon, malaki ang problema natin. Amen? Ngayon atin pong tutukmuin ang biglang nangatang ang ating. Yung salitang eternal life. At dito na lang po tayo maghihiwag-hiwag sa talataan. Ano ho? Una na nais ko pong ibahagi sa inyo mula sa talatang yan, the eternal life related to the true God only. Alam niyo po yung pag sinasabing eternal life, yan po ay may kaugnayan sa tunay na Diyos lamang. Pag sinabi po kasing eternal life, ay iba doon sa everlasting life. Pareho silang walang hanggan, pero ang pagkakaiba ng eternal life, walang simula, walang katapusan. Ang everlasting life, may simula at walang katapusan. Naintindihan niyo ba yan? Ang ating soul ay everlasting. Si Kristo ay eternal. Why? Siya ay walang simula, walang katapusan. Kaya siya yung Alpha and Omega. Siya ang lumikha ng lahat, siya din ang tatapos. Bakit? Hindi siya kabahagi sa nilikha. Siya ang lumikha. Siya rin ang tatapos. Bakit? Siya ay walang katapusan. Naintindihan niyo ba yan? Siya ang simula ng creation. Siya ang simula ng ating buhay. Siya ang alpha ng ating buhay. And mind you, siya ay may omega din ng ating buhay. Kaya gunagunahin natin habang nasa alpha pa tayo ng ating buhay. Dahil darating at darating ang omega ng ating buhay. Amen? Kung siya nagsimula sa atin,
may katapusan din ito. Lalo sa lupa. Ngayon, ang ating tinatalakay, pag sinabing eternal life, basahin uli natin ang talata, ha? Verse 20, at nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos, at tayo'y binigyan ng pagkaunawa. Praise the Lord. Upang ating makilala siya na totoo. At tayo'y nasa Kanya na totoo. Sa makatuwid ay sa Kanyang anak na si Jesucristo, ito ang tunay na Diyos. At ang walang hanggan. So, ibig sabihin pala, at ang walang hanggan, ito ang tunay na Diyos. Amen? Si Kristo ay hindi fake na Diyos. Siya ay Diyos. Kaya pag napasa natin na siya ang walang hanggan, nangangahulugan lang na talagang siya ang tunay na Diyos. Alam niyo pa, pag sinabing walang hanggan, yan ay related sa pagiging tunay na Diyos. Kaya ang Ama, kung mababasa po natin doon sa John 17 verse 3, tingnan po natin ang John 17 verse 3. Ano? Ito po yung pinagmamalaki lagi ng Muslim, Iglesia ni Cristo at ng Saksi ni Jehovah na talata. At ito ang buhay na walang hanggan. Na ikaw ay makilala nila na ay isang Diyos na tunay. At siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay si Jesucristo. So ang tunay na Diyos, at tinutukoy niya yung nagsugo kay Kristo, ang Ama. Wala namang problema, tinatanggap natin na ang Ama ay tunay na Diyos. Bakit? Tinatanggap din naman natin na ang Panginoong Sus ay tunay na Diyos din. Tama ba? Kasi kapag ang titulo ay merong kalakip na walang hanggan, yan ay katangian ng Diyos. Hindi lang ng Ama, kundi ng Anak. Naintindihan niyo ba yan? Ay kung maipangalandakan nila yung talatang yan, at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na isang Diyos. Ang tinutukoy ay Ama. Di tanungin mo, kung talagang kilala nila ang Ama, kayo ba'y may buhay na walang hanggan na? Kayo ba'y tiyak ninyo pag namatay ay palangit? Wala ikang nakakatiyak! At hindi nyo kilala ang Ama. Ay sabi, ito ang buhay na walang hanggan, na makilala nyo siya, ang tunay na Diyos. Ibig sabihin, pag kilala mo ang Ama, tsak, may buhay na walang hanggan ka. Ngayon, kung hindi mo tiyak na may buhay na walang hanggan, ay hindi mo kilala ang Ama. Naiintindihan nyo gayon? Maliwanag ko? Okay, ating pagtibayin po. Isa pa rin kung bakit hindi lang po ang Ama, ang Anak, maging ang Holy Spirit, mga kapatid, ay ang buhay na walang hanggan. Kasi sila ay tatlong persona na bumubuo ng iisang kadyusan. Sa Hebrew 9 verse 14, tinawag ang Holy Spirit na walang hanggan. Are you with me? So, unang dapat nating maintindihan tungkol sa eternal life, ito'y related to the true God only. To the one true God. Okay. Tignan niyo po si Jesus, pagtitibayin natin, na talagang siya ay tunay na Diyos. Bakit? Tignan niyo po ang Matthew chapter 4 verse 7. Matthew 4 verse 7. Kaya mga kapatid, napakahalaga po nitong pag-aaral na ito tungkol sa walang hanggan. Hindi ka magkakaroon ng walang hanggang buhay kung wala si Jesus sa iyong buhay. Dahil si Jesus mismo ang walang hanggang buhay. Naiintindihan niyo ba yan? Dahil si Kristo hindi nagkaroon man sa kanyang kadyusan ng simula at hindi rin siya magkakaroon ng katapusan. Siya'y walang hanggan ang kalikasan. Kaya, pag sinasabing ikaw ay may walang hanggang buhay, nasa iyo si Jesus. Kaya kung wala kang Jesus, mind you, wala kang walang hanggang buhay. Actually, ang langit, hindi yan ang idea ng walang hanggang buhay. Yan ay place sa mga taong tinitirahan ng walang hanggang buhay. Amen? Ano sabi dito? Verse 6, mapapansin natin diyan, tinutukso ni Satanas si Jesus.
Para maintindihan natin, pakinggan natin verse 6. Sabi diyan, at sa kanya'y sinabi, sabi ni Satanas, kung ikaw ang anak ng Diyos, ang anak ng Diyos, basahin niyo sa Bible, yan ay isa sa titulo ng pagiging Diyos ni Kristo. Pagiging kapantay ng Ama. Ang Ama at Anak ay iisa. Marami silang palusot dyan. Ganyan talaga, walang espiritu ng Diyos. Hindi matanggap yung simpleng katotohanan. At sa kanya sinabi, kung ikaw ang anak ng Diyos. Kaya talaga ang author ng kung, yung doubt, pagpapabulaan, si Satanas talaga dyan eh. Tunay naman talaga si Jesus ay Diyos eh. Pero sinasabi ng Diablo, kung. Kaya yung mga hindi naniniwala kay Jesus, naiputan ni Satanas. Laging si Satanas ang naglalagay ng kung. Hindi ka? Tunay ba ng sinabi ng Diyos na kung kayo kakain yan, ay kayo ay mamamatay? Lagi ang author ng pagdududa kay Jesus, si Satanas. Amen? Kaya kung hindi ka nananampalataya kay Jesus, mas naniniwala ka kay Satanas. At sa kanya'y sinabi, kung ikaw ang anak ng Diyos, kala nyo ang pagtutukso ni Satanas, magpatihulog ka. Sapagkat nasusulat, siya'y magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo at aalalayan ka nilang kamay, baka matisod ka ng iyong pa sa isang bato. Verse 7, tingnan niyo po. Sinabi sa kanya ni Jesus. Ito yung sagot ni Jesus sa panunukso, Kuya Boy. Nasusulat din naman. Huwag mong tutuksohin ang Panginoon mong Diyos. Sino tinutukso ni Satanas? Sino tinutukso ni Satanas? Pero ano sabi ni Jesus? Ano sabi ni Jesus kay Satanas? Huwag mong tutuksohin. Therefore, ano ang kin ni Kristo sa kanyang sarili? Diyos. Kaya mga kapatid, nung sinabi ni Jesus, anong Bible, ni 1 John, ni Juan, ito ang buhay na walang hanggan, ito ang tunay na Diyos, si Kristo yon. At kinatigan niya mismo yan, siya mismo ang nag-claim. Kaya sinabi naman yung Iglesia ni Kristo, inangkin ba ni Jesus na siya Diyos? Oo naman, hindi mo lang halata. Ano? Huwag mong tutuksohin ang Panginoon mong Diyos. Sino ba tinutukso sa tagpong ito? Si Jesus. Therefore, siya ay Diyos. Tingnan pa natin. Sa Mark chapter 5, verse 6 and 7. Hindi ko na kukunin yung salitang word for word na siya ay Diyos. Yun na ang mga aktong ginagawa para sa Kanya, yun ay sapat. At pagkatanaw niya sa malayo kay Jesus, itong tumanaw ng malayo kay Jesus, ito po yung lalaking Gadareno na sinapian ng masamang espiritu na sumapi sa kanya ay legion. Ibig sabihin, thousands of evil spirit, thousands of demons. Ano ba sa pag-aaral sa theology, pag sinasabing demons, iba pa yung fallen angels, meron kasi mga tinatawag na disembodied spirit. May mga evil spirit na nanatiling may katawan, pero may mga evil spirit na inalsa ng Panginoon ng katawan. Kaya kasya silang magsapi sa isang katawan, pero sila'y thousands. Kaya kalimitan ng mga disembodied evil spirit, yan ang sumasapi. Bakit? Naghahanap sila ng katawan. Iba nga sa inyo, mata sinasapian na eh. Ano? Gusto silang makaranas ng matang sinasapian. Are you with me? At pagkatanaw niya sa malayo kay Jesus, ay tumakbo siya at sa iyay kanyang sinamba. Sino yan? Legions, demons, disembodied spirits, yan o. Sumamba kay Jesus. Are you with me? Sila'y sumamba kay Jesus. Kalain mo, sabi ng Iglesia ni Cristo, kaya si Jesus, masama. Akalain mo, nasamba sa kanya, masama. Ganito ang totoo niyan. Sinasamba nga siya ng demonyo eh, di daig ka pa niya. Are you with me? Amen. Alam niyo, ang pwede lang sambahin ay Diyos. Akmang sasambahin si Pedro na sambahayan ni Cornelio, pero inawat niya, ako'y kapwa mo lang alipin, wag mo akong sasambahin. Tama? Alam ng tao na sila hindi Diyos, kaya bawal sa kanila ang pagsamba. Ultimong anghel,
Ngaling-ngaling siyang sambahin ni John the Beloved. Pero sabi ng anghel, wag mong gagawin yan, ako'y kapwa mo lang alipin. Pero nung si Jesus ay sambahin, hindi niya inawat. Bakit? Siya'y karapat dapat sambahin. Kaya nga sa the eternal life, kasi siya'y Diyos. Naintindihan niyo ba? Okay. Hebrew verse 1:6. Hebrew 1 verse 6. Tingnan niyo po. 1:6 ba yun? Yan. At muli, nang dinadala niya ang panganay sa kalupaan ay sinasabi, at sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Diyos. At sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Diyos. Ultimong mga anghel sasamba sa Kanya. Ang sabi ng Iglesia ni Kula po, kaya sinasamba si Kristo ay sa utos ng Ama. Ano ba mga kapatid, magkakamali ang Ama, nauutusan siyang sambahin kung hindi naman siya Diyos. Amen? Tama ba? Tama na sa kapangyarihan ng Ama, ultimong mga anghel ay pinasasamba niya kay Jesus. Hindi yun pagmamaliit sa anak na kaya sumasamba mga anghel dahil inutusan lang ng Ama. Dahil magkakamali ang Ama na utusan ng mga anghel na siya isambahin kung hindi naman siya karapat dapat sambahin. Amen? Kaya yung mga kapatid, sinusuportahan ko lamang po kasi pinagtibay, ito ang tunay na Diyos, ang buhay na walang hanggan. So ang buhay na walang hanggan, ito ang tunay na Diyos. Ang Ama, ang Anak at Holy Spirit, sila ang tunay na Diyos. Are you with me? Ngayon, ba't ko nasabing, magkakamali ang Ama kung pinautos na si Kristo isambahin lang. Kasi nga nyo sa verse 8, ibaba nyo lang, ang Ama nangungusap, pero nasabi ng Ama sa Anak. Ngunit tungkol sa Anak ay sinasabi, ang iyong luklukan, O Diyos. Kaya hindi malabong iutos ng Ama na ang mga anghel ay sambahin ng Anak sapagkat ang Ama mismo ay kumikilala na ang Anak ay Diyos. Amen? Maliwanag ho ba yun? Isaiah 44 verse 6. Isaiah 44 verse 6. Ganito ang sabi ng Panginoon, ng Hari ng Israel, at ng kanyang manunubos, na Panginoon ng mga hukbo, ako ang una at ako ang huli, at liban sa akin ay walang Diyos. Alam niyo po, ilagay natin ng Ama yun, lamang. Hindi niya papayagang sambahin ng anak. Kasi walang dapat sambahin kundi siya lang. Bakit? Walang ibang Diyos liban sa Kanya. Bakit pinasasamba ng Ama ang anak? Dahil ang anak ay katulad ng Ama. Maliwanag ko ba? Hindi siya eternal life kung hindi siya ang tunay na Diyos. Amen? Number 2, not only the eternal life related to the true God only, but also the eternal life revealed in Christ fleshly. Tingnan niyo po, verse 20, balikan po natin. At nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos. Are you with me? At nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos. Paano ba naparito ang anak ng Diyos? Paano ba siya nahayag? Paano ba siya nakilala? Nung siya'y magkatawang tao. Amen. Salamat po sa mga nagdadatingan. The eternal life, yung walang hanggang tungkol sa anak, ay nahayag kay Kristo sa laman. Tingnan niyo 1 John chapter 4, verse 1 hanggang 3. 1 John chapter 4, verse 1 hanggang 3. Nandiyan po ba kayo? Akala ninyo ito wala lang. Bayin ko sa inyo, kapag hindi yan ang paniniwala mo, pa-impyerno ka. At kung ito naman ang paniniwala mo, hindi mo siya hahamakin.
Tama? Are you with me? Ang hindi naniniwala na si Kristo ay tunay na Diyos, kaya siya ang walang hanggan, yan ay walang buhay na walang hanggan. Pa-impyerno yan. At kung ikaw naman ay naniniwala, dapat interesado ka dyan. Amen? Dahil mga kapatid, wala ka kung wala siya. Tingnan po natin. 1 John chapter 4, verse 1 hanggang 3. Andiyan pa ba kayo? Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu. Kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos. Huwag kayong basta paniwala ng paniwala, kaya mag-iingat kayo. Maraming mangangaral, maraming klase ng espiritu, pero huwag agad kayong maniniwala. Bakit? Sapagkat maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa libutan. Anong ibig sabihin? Mga minamahal, huwag kayong basta magpaniwala sa bawat espiritu. Ano ibig sabihin? Huwag kayong basta maniniwala sa mga aral, mga turo. Amen? Bakit? May mga bulaang propeta. Paano natin malalaman yon? Verse 2. Verse 2. Are you with me? Dito'y nakikilala ninyo ang Espiritu ng Diyos. Ang bawat Espiritong nagpapahayag na si Jesucristo ay naparitong nasa laman. Are you with me? Ang sa Diyos ay naniniwalang si Kristo ay nagkatawang tao. Kaya nga siya nahayag sa atin sa laman. Marami pong hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. Yun na ang bulaang propeta. Are you with me? Yan po yan, oh. Dahil dito'y nakikilala ninyo ang Espiritu ng Diyos. Ibig sabihin, tama ang inyong paniniwala sa Espiritu. Tama ang inyong aral na natanggap. Paano? Ang bawat Espiritu nagpapahayag na si Jesucristo ay naparitong nasa laman ay sa Diyos. Ibig sabihin, si Kristo ay nasa laman lang. Kinuha niya yung lamang tao, pero siya'y nasa laman. Yung kanyang kadyusan nasa loob ng kanyang pagkatao. Kaya ito ang tunay na Diyos na nahayag sa laman. Are you with me? Kaya nga siya ang buhay na walang hanggan. Kapag sinampalatayanan mo yung nagkatawang taong Kristo, meron kang buhay na walang hanggan. Bakit buhay na walang hanggan? Kasi siya mismo ang buhay na walang hanggan. Bakit siya ang buhay na walang hanggan? Kasi ito ang tunay na Diyos. Tama? Yung iba wala lang. Alam mo, pag kayo nakapakinig ng turo ng saksi, ng Mormon, ng Iglesia ni Cristo, dito nyo ma-appreciate ang pagpapaliwanag ng pastor nyo. Kasi familiar lang kayo sa pagtuturo ko. Pero kung kayo ay naikinig ng iba't ibang relihiyon, malilito kayo. Are you with me? Amen? Dito kaya inaay-ay natin, makakasalubong nyo yan. Nagkalat yan sa internet. Mapapakinggan nyo na rin sila sa TikTok, sa Reels, sa lahat. Aktibo ang mga bula, ang mga ngaral para silain ang mga tao at dayain. Salamat sa God is Able Baptist Church, may nagtuturo ng tama. Amen? Dito nakikilala ninyo ang Espiritu ng Diyos. Yung tamang Espiritu, Holy Spirit, tamang aral, katotohanan. Ang bawat Espiritu nagpapahayag na si Jesucristo ay naparitong nasa laman, sa Diyos yun. Amen? Tingnan pa natin, suportang talata. John 1 verse 14. 1 verse 14. At nagkatawang tao ang berbo at tumahan sa gitna natin. Kaya nga siya, Emmanuel, God is with us. At nakita namin ang kanyang kalwalhatian. Kalwalhatian gaya ng sabugtong na Ama, na puspos ng biyaya at katotohanan. 1 Timothy 3 verse 16. Sa English po natin basahin. Sa English po natin basahin yan. And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh. God. Kaya balikan po natin ang 1 John chapter 5 verse 20. At nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos. Naparito. Paano siya naparito?
nung siya'y magkatawang tao. Tama ba? Siya yung ipinanganak sa Bethlehem, sa sabsaban. Siya yung kabilang sa mahirap na pamilya. Siya yung Diyos, bagaman nasaan yung kapantayan Diyos ay hindi minarapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos, bagko sa hinubag niya ito, at siya ay nag-anyong alipin, at nung siya masumpungang nasa anyong alipin, siya ay nagpakababat na maging masunurin, hanggang sa kamatayan sa krus. At dahil man dito siya pinadakila ng Ama. Are you with me? Sa una, the eternal life related to the true God only. This is the true God, the eternal life. Ngayon, ang sabi ng talata, at nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos. Naparito ang anak ng Diyos. Kaya ang sa Diyos naniniwalang ang anak ng Diyos ang naparito, hindi ang Ama. Paano natin nalaman? Nahayag sa laman. Tama? Okay. Mahalaga po yan. Then number 3, the eternal life not only related to the true God only, the eternal life revealed in Christ fleshly, but also the eternal life received exclusively. Yan po ang talagang biyaya na maintindihan mo at matanggap na si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao. Bakit? Tingnan niyo po ang talata. Balik tayo. Hinihiwag-hiwag lang natin ang talata. Ano sabi ng talata? At nalalaman natin na taparito ang anak ng Diyos. Sinong anak ng Diyos? Ito ang tunay na Diyos, ang buhay na walang hanggan. Tama? At siya na parito, ibig sabihin, siya nahayag sa laman. Ito ang ating pansinin. Nandiyan pa ba kayo? At tayo'y. Sino yung tayo'y? Kasama ka ba doon? Binigyan ng pagkaunawa. Amen. Sa kapanahunan ni John de Bilab, marami na rin ang tao. Pero itong number 3 na sinabi ko sa inyong puntos natin, the eternal life received exclusively or revealed exclusively. Naintindihan niyo ba yan? Kaya mapalad, tayo. Tatandaan niyo ha, siya yung walang hanggang buhay. Kung hindi siya kilala mo, wala kang walang hanggang buhay. Hindi gatingot, hindi hamak, hindi maliit na bagay na katotohanan na si Jesus ay talagang nakilala mo. Amen? Dahil siya ang buhay na walang hanggan. Tatanungin ko kayo, mga nakaupo dyan, huwag nyo na lang sagutin ng malakas, pabulong na lang ang sagot. Check mo na ba na ikaw ay may buhay na walang hanggan? Sa isang ibang tanong, na yun din ang esensya. Sa inyo nakaupo dyan, tiyak mo na ba na palangit ka pag namatay? Are you with me? Tiyak mo na ba? Are you 100% sure that when you die, you're bound to heaven? Sa panahon na John de Bilab, hindi lahat. Lalo tiyak sa panahong ito. Are you with me? Kaya magsaya ka kung kilala mo siya. Bakit? Marami hindi talaga siya kilala. Tingnan po, sabi po ng talata, balikan po natin. At nalalaman natin, yung iba hindi kasama doon sa natin. Bakit? Ang Iglesia ni Cristo hindi naniniwalang sa Diyos na katawan tao. Ang Muslim hindi rin, ang Saksyo hindi rin, ang Mormon hindi rin. Kaya hindi sila kasama sa natin. Ang tanong ko, kayo ba'y kasama sa natin? Tingnan nyo ha. At nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos at tayo'y binigyan ng pagkaunawa. Ibig sabihin, hanggat ang tao'y hindi binibigyan ng pagkaunawa, si Jesus ay kulangot lamang. Amen. Amen. Alam nyo,
Mamaya, may papansinin tayo diyan. At nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos at tayo'y binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo. Yung palang pagkaunawa sa buhay na walang hanggan, ito ang tunay na Diyos ay bigay. Amen? Hindi lihitimong galing sa'yo. Hindi siya naunawaan dahil matalino ka. Hindi dahil mataas ang pinag-aralan mo, dahil fluent ka sa English, ang galing mo sa Hebrew at sa Greek. No! Ang sabi po ng talata, at tayo'y binigyan. Hanggat hindi ka binigyan, hindi mo siya kilala. Kaya pala maraming tao, lahat na ng paraang pangaral ginawa mo na, wala rin. Kasi biyaya ito. Exclusive. Naintindihan niyo ba yan? Receive exclusively. Tanya? At naalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos. Ang anak ng Diyos, si Kristo yun. Ito ang tunay na Diyos. Kaya nga siya ang walang hanggan. The eternal life. Kasi siya yung tunay na Diyos na naparito sa pagkakatawang tao at tayo binigyan ng pagkaunawa. Biyaya yun. Kaya ba meron na nun? Patulan natin ang Jeremiah 9:13 at 9:23 and 24. Naalaala ko lang. Tingnan niyo po, Jeremiah 9:23 and 24. 23-24 ba o 13-14? O sige, samahan mo lang ako dyan. Yan, 23-24. Nandiyo pa ba kayo? Ganito ang sabi ng Panginoon. Huwag magmapuri ang pantas sa kanyang karunungan. O magmapuri man ang makapangyarihan sa kanyang kapangyarihan. Huwag magmapuri ang mayaman sa kanyang kayamanan. Di kaya kalimitan, kaya ang tao ay asbagin at bayangor. Bakit? Marunong, matalino. At saka, nasa posisyon. Mataas, mayor. Iba, nag-a-aspire pa lang, mahangin na. At saka, huwag din magyabang yung mayaman sa kanyang kayamanan. Ito ang dapat nating matutunan, verse 24. Kundi magmapuri sa ganito ang lumulwalhati. Kung meron kang dapat ipagmapuri, pangalandakan, ipagmalaki, ay ito, na kanyang nauunawa at kanyang nakikilala ako. Ibig sabihin, mga kapatid, ikaw na pinakamagaling pag binigyan ka ng pagkaunawa kung sino ang Diyos. Are you with me? Don't small your knowledge of Christ. That's the greatest knowledge among knowledge. The greatest wisdom among wisdom is the wisdom of God. Knowledge of God. Ano ba, pag pinag-usapan ng karunungan, may tatlong layer yan. Understanding, knowledge, and wisdom. At yung inseparable. Kapag may knowledge ka, kasama yan. Parang Trinity. Kapag may ama ka, dapat may anak ka rin. At may Holy Spirit din. Pag sinabing knowledge, dapat marunong kang umunawa. Idea yung, you have your skills given by God to gather all facts. Binigyan ka ng yung karunungan dyan. And then, na-acquired mo yan. Na-retain niya sa utak. Pero yung wisdom, na-i-apply. Magkakasama po yan. Understanding, knowledge, and wisdom. Hindi pwedeng ikaw ay may knowledge lang, wala kang wisdom. Inseparable yan. Kaya balance yan eh. Yung tinatawag na mataas ang EQ, mababa ang IQ. Hindi, dapat parehong may Q ka, kahit barbecue man lang. Amen? Magkasama yan. Are you with me? Kundi magmapuri sa ganito. Ngayon, mga kapatid, kaya hindi birong bagay, the eternal life. Una, eternal life related to the true God only. Number two, the eternal life revealed in Christ, fleshly,
Then number 3, the eternal life received exclusively. Bakit? Nasabi po ng talata, at tayo'y binigyan. Hindi sinabing, at lahat ay binigyan. Amen? Amen? Kaya yata maraming buryong-buryo kay Kristo. Amen? Baka wala pa talaga sa Kanya si Kristo. Are you with me? Hindi natin minamahina yung karunungan na galing din naman sa Diyos secularly. Grabe kong gumastos dyan. Pero si Kristo ang the highest knowledge. At yan hindi na-acquired, yan ay given. Are you with me? Matthew 11:27, suki ako dyan. Sa ulo ko na nga Saka sa tuturo. Kahit sa araw-araw na 9:30 natin sa umaga. Halos yung mga talata doon, dahil binagbabalik-balikan ko, halos nasa, ganun pala ang pagsasaulo, lagi mo ituro. Ano? Ganito, sabi ng Bible. Ang lahat ng mga bagay binigay sa akin ng Ama, aking Ama. At sino may hindi nakakakilala sa anak? Sino may hindi nakakakilala sa aking Ama? Ibig sabihin, walang nakakakilala sa Ama, hindi ang Muslim. Hindi ang Iglesia ni Cristo, hindi ang Saksi ni Jehovah. Hindi rin nila kilala yun. Alam mo, ang Ama nila ay hindi Ama ng Bible. Because we cannot separate the Son and the Father. For you to be sincere, to have a precise knowledge about the Father, you must include the Son, or else your father is wrong. Your father is Satan. Dahil si Satanas father din. Siyang ama ng kasinungalingan. Are you with me? Ang lahat ng mga bagay ay ibinigay sa akin ng aking Ama. At sino man ay hindi nakakakilala sa anak, kundi ang Ama. At sino man hindi nakakakilala sa Ama, kundi ang anak. Diyan niya po. Walang tamang nakakakilala sa anak, kundi ang Ama. At walang tamang nakakakilala sa Ama, kundi ang anak. Alam nila sila perfectly. Bakit? Sila'y magkakasabay kasama ang Holy Spirit. Kaya 1 Corinthians chapter 2 verse 10, walang nakakaalam ng malalalim na bagay ng Diyos kundi ang Espiritu ng Diyos. Bakit? Hebrew 9 verse 14, ang Holy Spirit ay walang hanggan din. From eternity to eternity. Kaya nga sila yung eternal life. Are you listening? Naiintindihan nyo ba yan? Pero ano sabi ng huling talata? At yaong ibigin, pagpahayagan ng anak. Kaya magkasuporta lang yung 1 John chapter 5 verse 20. At sabi, at tayo'y binigyan ng pagkaunawa. Amen. Kaya magpasalamat ka doon. Maraming taong nabuhay at mamamatay, hindi nakilala ang Diyos na tunay. At dahil hindi kilala ang Diyos na tunay, hindi pupunta talaga yun sa Diyos. Like kung nababanggit sa inyo. Diba, mauubos pa ang oras ko kung bahanapin ko. Si John chapter 3, sabi ng Panginoong Diyos, walang pupunta sa langit, kundi yung nanggaling sa langit. Naintindihan niyo ba yun? Walang pupunta ng langit, kundi yung nanggaling sa langit. Kaya hindi tayo palangit, una, tayo'y makasalanan. Pandalawa, hindi tayo lehitimong galing sa langit, tayo'y yaring alabok. Ang pupunta lang sa langit ay yung galing sa langit. Siya yung kakaon sa ating galing sa alabok at paimpyerno. Kaya ko yung kakaon ay hindi nagpakilala sa iyo, paano kang kakaunin? Tama ba? Paano itong Jesus na ito? Na siya pala yung nahayag sa laman, ito yung Diyos na tunay, ito yung buhay na walang hanggan, ay hindi mo nakilala. Paano kang kakaunin at dadalhin sa langit, hindi mo makilala yung kakaon sa'yo. Kaya kung ikaw naman ay nakakilala na, abay maging masaya. Are you with me? Nakamtan mo na ang pinakamataas na dapat makamtan ng tao. Ano sabi? Ano papakinabangin ng tao? Na makamtan niya ang buong mundo, ngunit mapahamak ang kanyang kaluluwa.
Si Solomon nakamtan ng lahat ng bagay sa lupa. Pero timawa, hungkag, vanity, empty. Why? Ang pinakamaganda ika sa tao ay matakot at sumunod sa Diyos. Ibig sabihin mga kapatid, napakapalad yung pinagpahayagan. Kilala niyo na ba si Jesus? Ang bigayang kayo kung kilala si Jesus. Amen? At saka, ang daming warning talata. Ngayon ko naiintindihan kung bakit ang daming warning ng talata. Sabi, ang magtiis hanggang wakas ay maliligtas. Bakit? Ang tunay na ligtas, magpapatuloy yan. Na? Ang tunay na ligtas, magpapatuloy yan. At sabi doon sa mga minsang naliwanagan na, at saka humiwalay, ay hindi na pwedeng baguhin sa pagliligtas. Alam mo kung bakit maraming ganyan? 2 Corinthians chapter 13 verse 5, siya sa atin ninyo inyong sarili kung kayo mga naspananampalataya. Bakit? May sinabi din naman ganito nangyari ang kawikang nasusulat. Ang babaeng nilinisan ng tubig ay bumabalik na uli sa pusali. At ang aso ay bumabalik na uli sa kanyang sariling suka. Bakit ganyan? Bakit ganyan? Kasi mapalad talaga ang nakaunawa. Are you with me? Amen. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yung tumutupad ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Bakit? Don't tell me you know Jesus kung hindi ka tinatalba ni Jesus. Ang alak nga may talab, kalamansi nga may talab, kalamyas may talab, tapos sa iyo naando yung Diyos na tunay, the eternal life, walang nangyayari. Imposible! Nabangga ka nga lang ng bike, ay tilapon ka. Tapos nadatnan ka ng Jesus, wala lang. Imposible yan. Kaya, ang daming warnings ng Bible. Bakit? May apostasy. May apostasy. Sila'y umalis sa atin sapagkat sila'y hindi sa atin. Dahil kung sila'y sa atin, hindi sila aalis sa atin. 1 John chapter 2, verse 19. Amen? Kaya mga kapatid, yung maunawaan mo ito, what a great blessing. Bakit? Sabi po ng talata, at nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos. Ito yung tunay ng Diyos, ang walang hanggan. Ito yung nahayag sa laman. At ito yung receive exclusively. Not only related to the true God only, revealed in Christ fleshly, but also receive exclusively. Bakit? Hindi lahat. Kaya pala, ganong kasipag ng Panginoong Hesus sa panahon niya. Sabi, ang pagkain ko ay ang gawin ng akin nagsugo, ng sa akin ay nagsugo. Ganong kasipag ni Kristong mangaral, pero during His time, hindi lahat naligtas. Ganong kasipag ng 12 apostles, ganong kasipag ng early churches. At ako'y niwala sa panahon ito, marami ding masipag magpakilala kay Kristo at purihin sila sa Panginoon. Dahil mga kapatid, kung kilala mo siya, hindi mo kayang hindi mapakali. Kaya sabi ni Pablo, ang pag-ibig ni Kristo ang pumipilit. Itong tatandaan nyo, hindi ka mapapakali kung talagang si Jesus ay nasa iyo. Are you with me? Hindi ka mapapakali. Ngayon, kung kaya mong manahimik para kay Kristo, baka walang pumipilit sa iyo. Tama ba? Akalaan niyo ako mga kapatid, sa ganitong tayo, nagawa ko ng paraan para si Jesus ay maibahagi. Bakit? Hindi ko kayang mapakali. Alam niyo may salita, kaya maganda sa Batanggenyo may mga salitang hugot agad. Alam niyo ba hindi mapakali? Hindi mapalagay. Bakit? May umuukil-kil yun. May kumikilos. Dapat si Jesus kumikilos. Sabi, sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanasa at sa paggawa. Kaya kung ikay may pagnanasa pero wala kang gawa, baka hindi ka makasama doon sa
binigyan tayo ng pagkaunawa. Are you with me? Napakahalaga niyan. Napakahalaga niyan. Bakit ang tao ay nagsisikap mag-aral? Kasi nauunawaan nilang wala daw tagumpay pag hindi nag-aral. Ito ang tunay. Wala kang tagumpay kung wala ka kay Kristo. Bonus na lang iyang pag-aaral. Pero kahit paano, sakyan natin yon. At may katotohanan naman yon. Pero partially, not 100%. Dahil sina Pedro ay matatagumpay pero hindi naman nag-aaral ng katulad ng naabot ng marami sa inyo. Ang tunay na tagumpay, nagagawa mo ang kalooban ng Diyos sa iyong buhay. Kaya sabi Kristo, mismo si Kristo, not my will, but thy will be done. Kaya nandoon siya sa kataasan, sa rurok, sa epitome ng pagtatagumpay. Bakit? Hanggang sa kamatayan, nagawa niya ang kalooban ng Diyos. Yun ang pagtatagumpay. Nagagawa ang kalooban ng Diyos. Are you with me? Dahil hindi madaling gawin ang kalooban ng Diyos. Amen? Kasi meron ding kalooban ang lumang pagkatao. May gusto rin yan. Kaya naglalaban yung kalooban ng laman at kalooban ng Diyos. Kaya yung magawa mo lagi ang kalooban ng Diyos, yan ang tunay na success. That is the good success. Kaya sabi na kay Joshua, ang kautusan ng Diyos ay wag lalayo sa iyong bibig, kundi yung bubulayin araw at gabi upang magkaroon ka ng mabuting pagtatagumpay. Not all success are good success. Ang tunay na success, kahit nahihirapan ka, nangyayari ang kalooban ng Diyos sa iyong buhay. Amen. Tama ba? The eternal life received exclusively. Whether we like it or not, whether we believe it or not, that's the truth. Yan ang katotohanan. Marami talagang namatay na wala kay Kristo. At marami ngayong papatay na habang naikinig pa lang kay Kristo. Are you with me? Kaya mga kapatid, magpasalamat ka kung talagang naunawaan mo si Kristo. Hindi yan dahil lang galing mo. Kundi sabi, binigyan ng pagkaunawa. Sabi ng Matthew 11:27, at doon sa ibiging pagpahayagan niya. Kaya pala maraming maling conclusion kay Kristo kasi ina-acquired lang siya by human knowledge. Amen? Amen. Kaya pumalahaw na ang pastor kung ang nakikinig ay kambing, walang mangyayari. Dahil ang nag-a-appreciate ng tinig ng mabuting pastor ay ang tupa. Are you one of his sheep? Amen? Then lastly, not only the eternal life related to the true God only, revealed in Christ fleshly, received exclusively, but lastly, the eternal life ay relationship spiritually. Basahin po natin ang verse 20 ulit. Hiniwag-hiwag na lang natin yung talata. At nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos. At tayo'y. Sino yung tayo? Yung natin, tayo'y binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya. Alam mo yung makilala siya? Yung to know Him, yan po ay ginamit kay Adan at kay Eva. Ano ba kay Adan at kay Eva? At nakilala ni Adan si Eva at sila'y nagkaanak. Ibig sabihin, yung palang knowledge doon, yung makilala si Kristo, ay intimacy, malapit na relasyon. Nung makilala ni Adan si Eva, ibig sabihin, meron silang relationship bilang mag-asawa. Relationship yung knowledge dyan. Kaya nga sabi ng Panginoon Jesus, lumayo kayo sa akin. Kayo manggagawa ng katampalasanan. Hindi ko kayo nangakikilala. Sa totoo na mga kapatid, kilala na ni Kristo yung Kanya. Are you with me? Do you have your spiritual relationship with Christ? Ito nyo po, verse 11 to 13, same chapter. Ito nyo po ang 11 to 13 ng same chapter. Tingnan nyo po.
At ito ang patotoo, na tayo binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. At ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. Ang buhay na walang hanggan nasa kanyang anak. Bakit? Verse 12. Ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay. Verse 13. Ang mga bagay na ito ay sinulat ko sa inyo upang inyong maalaman na kayo mayroong buhay na walang hanggan sa makatuwid ay sa inyong pananampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. Bakit? Ito ang buhay na walang hanggan. Maliwanag ho ba? Maliwanag ho ba? Masaya ho ba kayo na kayo may buhay na walang hanggan? Pagpalagay na ako'y may kapansanan dito sa lupa, eh hindi naman ito panghabang buhay. Sa lupa lang ito. Sa langit wala na yan. Nangihina tayo, sa lupa lang yan. Nirarayuma tayo, sa lupa lang yan. At saka takaw mo ng asitik eh. Ano? Pero lahat ng bagay sa lupa may hangganan. Pero salamat, si Kristo ay walang hanggan. Masaya ba kayo doon? Yung iba makatanggap lang ng 1,000, nanlalaki ang mata. Di lalo kung 1,000,000. Pati kayo may buhay na walang hanggan. Wala lang. Ang laki ng problema natin. Amen? May malaki tayong problema. Sana masaya tayo'y ligtas. Amen? Ngayon, may ibig sabihin pang mas malalim itong spiritual, the eternal life, relationship spiritually. Sabi na inabasa inyo pakinggan. Hindi ko na inilagay dyan. Dito ako magtatapos. Yung relationship spiritually, that is a beautiful and deep topic. Sabi ng aking pinagkunan. When we talk about eternal life in a spiritual sense, it is often more than just living forever. Ang pagkakaroon ka ng buhay na walang hanggan ay hindi lang mabubuhay ng walang hanggan. It points to a kind of relationship, especially with the divine. Ibig sabihin ng pagkakaroon ng buhay na walang hanggan, pagkakaroon ng relasyon sa buhay na walang hanggan, mga kapatid, ay pagkakaroon mo ng ugnayan sa Diyos. That begins now and continues beyond physical death. Ang tunay na relationship sa Diyos ay nagsimula sa lupa at magtatapos hanggang doon. Hindi magtatapos at aabot hanggang sa pagkatapos ng physical na kamatayan hanggang sa langit. In many spiritual traditions, especially in Christianity, eternal life is described not just as endless time, but as knowing God or being in communion with Him. Di ka pagka may relationship, lagi kayo nagniniig. Ate Ditas, asaka si Kuya Boy, hindi magiging makatotohanan na kayo may relationship na wala kayong pakialaman ng Ate Ditas. At walang timyas na namamagitan sa inyo. Di ka? Kung ituwa kay Kuya Boy, hanggang ngayon, love na love niya si Ate Ditas. Kami hindi na. Di nga? May mga pagkakataong matimyas, pero may pagkakataong namang leon, may pagkakataong tupa, pagkakataong baka. Di nga? Ba't kayo natatawa? Nasa tagpo ba kayong leon kayo ngayon? Ganyan tayo. Hindi, talaga, tanggapin natin ang katotohanan. Sabi nga ni Rioel, gumaling na. Pero ang maganda, mga kapatid, yun ay all things work together for good pa rin kasi part yun ng ng samahan. Kasi hanggang namang magkaiba kayo ng pinaglakhan. Tapos kami ni Madamay, ang layo pa ng agwat. Akalain mo siya 54. Ako'y 31 pa lang. Ang laki ng agwat noon. Ang dami ng differences. Biglang nagsama. At talagang maraming hindi pagkakasunduan agad yan. Pero ang maganda dahil ng relationship, habang natagal, natimyas lalo at natututo. Both side. Amen? Alam mo mga batid, ang pagkakaroon ng buhay na walang hanggan, ang pagkakaroon ni Kristo ay hindi parang pag-usapan lang ikaw ay lingkod din. Dapat meron tayong pakikipagniig kay Kristo.
Dapat tayo ay may pangangailangan kay Kristo. Dapat tayo ay sweet. Dapat tayo ay may magandang relationship with Him. Don't tell me, you know Jesus. Kilala mo siya, pero mailap ka sa Kanya. Tama? Saan ka nakakitang ikinasal, pagkatapos ang kasalan ay habulan? O, maghahabakan, may takbuhan eh. Sa gitna ng bukid, yung bagong kasal, no, walang bagong ikinasal na nagkahabulan dahil ayaw ang isa't isa. May relasyon ka kay Kristo? Gaano mo siya pinagyayaman? Amen? Yung nga opposite sex eh. Amen? Kayo may mga relasyon dito. Kasal man o hindi pa. Gaano nyo kamahal ang isa't isa? Mahal nyo ang isa't isa. Kasi may relationship kayo. May relationship ka ba kay Kristo? Bakit kung iwan-iwanan mo? Ha? Amen. Amen. Sana kasama tayo doon sa binigyan ng pagkaunawa. Lalo pa kaya si Kristo. Yung ang lalaki, hindi naman kagwapuhan na yung mahal na mahal mo. Yung ang babae, hindi naman kagandahan dahil kung itatabi mo siya sa iba, mas may maganda sa kanya. Yung lalaki nga pangasawa mo, kung itatabi mo sa iba, lalo namang may mas gwapo pa sa kanya. Pero ikamamatay mo pag nawala siya. Ba't masaya ka pa kapag hindi nahasimba ng linggo? Are you with me? Ba't parang kontento ka? Alam po, ang tunay na nakakilala kay Kristo, hindi yan mapapakali na hindi nasimba. Yung nakakakilala. Kaya biyaya yung makilala siya. Mahirap pilitin yung hindi siya kilala. Pero pag kilala mo siya, magkukusa ka. Are you with me? That's the challenge. Ang mga bagay nito ay isinusulat ko sa inyo upang inyong maalaman na kayo mayroong buhay na walang hanggan sa makatuwid ay sa inyong nananampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. Sa Tagalog nga, sa English yan, ano yung sabi dyan? And we know that the Son of God is come and had given us an understanding that we may know. The word know. Ang idea na yan ay relationship spiritually. At ang relationship ay hindi lang yung ikaw ay magkaroon ng walang hanggan, kundi relationship with Jesus. Amen? Ano ba yung engage? Ano yung salitang engage? Yung may karelasyon? Naintindihan niyo ba yan? Kumusta ho kayo? Kayo ba may relasyon na kay Kristo? Ako'y tiyak na palangit. Yun lang. Yun lang. Alam niyo ba ang church, binubuo ng tunay na mga ligtas at inihambing yan sa babae. Amen? At si Kristo ang kasintahang lalaki. Mahal na mahal ni Kristo ang kanyang kasintahan. Imposible naman itong kasintahang babae, hindi mahal ang kanyang kasintahang lalaki. Kaya kung ikaw ay nagsasabing ikaw'y nasa church at wala kang pakialam kay Kristo, hilaw ako sa iyo. Amen? Hilaw na hilaw ako sa iyo. Hindi ka dapat napapakali kapag hindi mo nakikita ang iyong kasintahan. Yan ang tunay kaysa physical. Di ka? Tama ba yan, Rosemary? Pag hindi mo nakikita si Tanoy? Hindi ka mapakali. Vice versa. Ikaw ba, Tanoy, gayon din? Kaya nga, tandem na kayo sa business para lagi kayo nagpapangita. Ganyan yan, literally speaking. Ngayon, ang tanong, gusto mo ka laging makita rin si Jesus? Ba't wala ka lagi? Ba't ka nasimba? Do you have your relationship with Jesus? Amen? Amen? Tayo manalangin. Mapagpala namin Diyos sa langit. Salamat po ng